Sa unang beses na nagkita kami ni Adrian, wala akong naramdaman. Wala ni katiting na kilig, ni bahagyang paghanga. Para sa akin, isa lang siyang ordinaryong lalaki. Masyadong tahimik, masyadong simple, masyadong hindi ko type. Habang nag-uusap kami sa isang party na pinuntahan ng barkada, ang atensyon ko ay nasa ibang tao. Hindi ko na nga maalala kung anong sinabi niya noon. Ang alam ko lang, ngumiti siya ng may kasamang pag-asa, pero hindi ko yun pinansin. Sa totoo lang, hindi ko siya pinagkaabalahan. Lumipas ang mga araw at tila ba sinadya ng mundo na lagi kaming magkasalubong. Sa cafeteria, sa library, sa kung saan-saan. Palaging may paalamanan ng hi at kamusta. Pero hanggang doon lang, lagi siyang may dalang ngiti. Yung ngiting parang hindi nasasaktan kahit halata namang hindi ko siya iniintindi. Sa tuwing nagkakabanggaan kami, hindi ko maiwasang mapansin ang liwanag sa mga mata niya tuwing ako ang kaharap. Pero para sa akin, iyon ay walang halaga. May sarili akong mundo at wala siyang puwang doon. Si Adrian ang tipo ng lalaki na palaging nandiyan. Yung tipong kahit hindi mo siya tawagin, darating siya. Nang may problema ako sa thesis, siya ang tumulong sa akin maghanap ng references. Nang may iniiyakan akong heartbreak dahil sa ex kong si Carlo, siya ang nagbigay ng panyo at nakinig sa lahat ng drama ko. Kahit alam kong paulit-ulit lang ang kwento. Nang magkasakit ako, siya ang nagdala ng sopas sa dorm ko kahit umuulan noon. Ang sagot ko, salamat. Walang dagdag, walang bawas. Hindi ko siya ni minsan binigyan ng kahit anong pahiwatig na espesyal siya sa akin. Kasi hindi naman siya espesyal, hindi ba? May mga araw na iniisip ko kung bakit siya ganoon. Bakit niya ako tinatrato na parang importante? Wala naman akong ginagawa para sa kanya. Hindi ko siya binibigyan ng rason para mag-effort, pero lagi siyang nandyan. Ang sagot niya, nung minsang tinanong ko, ay simpleng gusto kita. Sinabi niya yon ng walang pag-aalinlangan na parang kaswal lang. Natawa ako noon. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa sobrang diretso niya o siguro dahil sa sobrang imposible ng ideya. Paano niya ako magugustuhan? Ano bang nakita niya sa akin na wala sa iba? Pero hindi ko siya sineryoso. Tumalikod ako para maglakad palayo. Iniwan ko siyang nakatayo roon, parang estatwa. Habang tumatakbo ang panahon, unti-unti akong nagbago. Hindi dahil sa nararamdaman ko para sa kanya, kundi dahil sa mga personal kong pinagdadaanan. Naging mas abala ako sa trabaho, sa pamilya, sa sariling buhay. Napansin ko rin na si Adrian, na palaging nandyan, ay tila unti-unting nawawala. Hindi ko na siya nakikita sa mga lugar na palaging naroon siya dati. Hindi na siya nagte-text, hindi na niya ako kinakamusta. Sa una, hindi ko yung pinansin. Pero dumating ang araw na naramdaman ko ang kawalan niya. Parang may bahagi ng araw ko na hindi kumpleto, kahit hindi ko lubos na maipaliwanag kung bakit. Isang gabi, habang nag-iisa ko sa apartment, bigla kong naisip si Adrian. Naalala ko ang mga ngiti niya, ang mga pagkakataong palagi niyang sinasalba ang araw ko, ang mga simpleng bagay na ginagawa niya para sa akin. Bakit ko siya hindi pinahalagahan? Ano bang mali sa akin? Napagtanto ko na siguro, sa sobrang abala ko sa paghahanap ng perpekto, hindi ko napansin na ang perpekto pala ay nasa harapan ko na. Pero huli na ba ang lahat? Hindi ko mapigilan ang sarili kong hanapin siya. Nag-scroll ako sa Facebook, nagtanong sa mga kaibigan namin, pero wala akong sagot. Hanggang sa isang araw, nakita ko siya. Nakaupo sa isang cafe, kasama ang isang babae. Ang saya-saya niyang tingnan. Yung ngiti niya, yung liwanag sa mata niya, parehong-pareho, pero hindi na para sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagsikip ang dibdib. Tila ba may kung anong bumagsak sa loob ko. Hindi ko siya nilapitan. Pinanood ko lang sila mula sa malayo habang nag-uusap, nagtatawanan, parang walang problema sa mundo. Pag-uwi ko, hindi ako mapakali. Gusto ko siyang kausapin, gusto kong malaman kung may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Pero paano kung wala na? Paano kung hindi na ako ang gusto niya?
Paano kung masyado na akong huli? Ang dami kong tanong, ang dami kong pangamba. Pero alam ko, isa lang ang sagot. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit siya lumayo, kung bakit hindi ko siya pinapansin, kung bakit hindi ko siya pinahalagahan. 3 araw ang lumipas bago ko siya nagawang tawagan. Hindi siya sumagot. Sinubukan ko ulit sa iba't ibang oras, pero pareho ang resulta. Sa huli, nagdesisyon akong puntahan siya sa bahay nila. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, pero alam ko na kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang humingi ng tawad. Pagkarating ko sa bahay nila, isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Ang nanay niya. Ngumiti siya nang makita ako. Ah, ikaw pala. Ikaw yung kaibigan ni Adrian, hindi ba? Tumango ako. Kahit parang sinaksak ang puso ko sa salitang kaibigan, inalok niya akong pumasok, pero tumanggi ako. Pwede ko ba siyang makita? Tanong ko. Napansin ko ang lungkot sa mukha ng nanay niya. Hindi mo ba alam? Tanong niya pabalik. Biglang bumagal ang oras. Tumigil ang mundo. Alam ang ano? Tanong ko, nanginginig ang boses. Umalis na siya. Lumipat na sa ibang bansa. Siguro mga 1 linggo na rin. Hindi ka ba sinabihan? At doon, parang may kung anong sumabog sa puso ko. Ang huling pagkakataon na nakita ko siya, habang nakangiti sa cafe kasama ang ibang babae, ay ang huling beses na makikita ko siya. Hindi ko man lang siya nakapagpaalam. Hindi ko man lang nasabing mahalaga siya sa akin. At sa unang pagkakataon, habang nakatayo ako sa harap ng bahay nila, ako ang umiiyak, hindi siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Nakatitig ako sa kawalan, habang ang ulan ay kumakatok sa bintana, parang nagtatangkang pasukin ang kwarto ko. Sa likod ng bawat patak ay may alaalang pilit, bumabalik. Siya, ang lalaking hindi ko binigyan ng halaga noon. Si Rafael. Ang pangalan niya ay parang awit na nagiiwan ng kirot sa puso ko tuwing binibigkas ko sa aking isipan. Hindi siya ang tipo ng lalaki na hinahangaan ng karamihan. Tahimik, simple, at palaging nasa gilid. Walang nagmamalasakit sa kanya noon, maliban sa kanyang tapat na ngiti na tila ba palaging nakalaan para sa akin. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko siya minahal. Sa halip, binaliwala ko ang bawat pag-aalala niya, ang bawat sakripisyo, ang bawat oras na ginugol niya sa pag-asang mapansin ko. Minsan, nagdala siya ng bulaklak sa harap ng bahay. Mga rosas na puno ng pulang sigla, ngunit para sa akin, wala itong halaga. Hinayaan kong malanta ang mga ito sa lamesa, hindi man lang nagpasalamat. Narinig ko pa siyang nagtanong kay Mama, masaya po ba siya sa bulaklak? Ang sagot ni Mama ay simpleng tango, ngunit alam kong hindi iyon sapat. Habang nakikinig ako sa usapan nila, nararamdaman kong may kakaibang lungkot sa boses niya. Pero hindi ko yun pinansin. Masyado akong abala sa mga bagay na, sa tingin ko noon, mas mahalaga. Ang sarili kong mundo. Minsan, sinubukan niyang sumabay sa akin pauwi. Naglakad siya sa tabi ko, tahimik, habang ako'y abala sa pag-text sa mga kaibigan, magandang araw. Bati niya, ngunit hindi ko siya sinagot. Sa halip, binilisan ko ang lakad, iniwan siya, kahit na tumatawag siya ng pangalan ko. Hindi ko siya tinignan, hindi ko siya hinayaang pumasok sa mundo ko. Sa tingin ko, bakit ko papansinin ng isang taong hindi ko naman gusto? Hanggang dumating ang araw na huminto si Rafael sa paghabol, hindi ko napansin noong una. Masyado akong nakatuon sa ibang bagay, sa iba. Pero unti-unti, naging halata ang pagkawala niya. Wala na ang mga bulaklak, ang mga mensahe niya, ang mga tahimik na pag-aalay ng kanyang presensya. Sa halip, ang iniwang bakas niya ay isang katahimikan na tumama sa akin nang hindi ko inaasahan. At sa totoo lang, hindi ko inisip na mawawala siya. Akala ko palaging nandyan si Rafael, palaging maghihintay. Ilang buwan ang lumipas at may nakita akong kakaiba sa social media. Isang litrato ni Rafael, nakangiti, kasama ang isang babae. Hindi ko siya kilala,
Pero halata naman sa mga mata ni Rafael na masaya siya. Yung ngiting iyon, ang ngiting minsan kong binaliwala, ay punong-puno na ngayon ng init at pagmamahal. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kirot sa puso ko. Bakit parang may kung anong nawala sa akin? Sinubukan kong magtanong tungkol sa kanya sa mga kaibigan namin. Kumusta na si Rafael? Tanong ko, pilit na hindi pinapahalata ang tensyon sa boses ko. Ah, siya? May girlfriend na. Mukhang seryoso sila. Sagot nila. Kaswal. Walang ideya kung paano ako nawasak sa loob. May girlfriend na siya. Seryoso sila. Sa bawat salitang yon, parang may tinik na dumudurog sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nangulila. Hinanap ko ang presensya ni Rafael, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang oras. Pero lahat ng yon ay wala na. Siya ay tumigil na sa paghabol sa akin. At sa wakas, napagtanto ko ang isang katotohanan na masakit tanggapin. Mahal ko siya. Mahal ko siya noong una pa lang, pero masyado akong bulag sa sarili kong mundo para aminin iyon. Ngayon, siya ay lumayo na at ako ang naiwan sa kawalan. Isang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpadala ng mensahe sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Siguro dahil gusto kong malaman kung may pagkakataon pa kahit na alam kong wala na. Hi Rafael, kumusta ka? Isinulat ko. Nanginginig ang mga kamay. Ngunit kahit na ilang oras na ang lumipas, walang sagot, walang reply. Parang ang bawat segundo ay mas mabigat kaysa sa nakaraang isa. Hanggang sa isang gabi nakita ko siya. Sa isang maliit na kainan malapit sa amin. Kasama ang babae sa litrato, ang bagong mundo niya. Sa bawat tingin nila sa isa't isa, ramdam ko ang pagmamahal na minsan kong binaliwala. Hindi niya ako nakita, pero nanatili akong nakaupo sa sulok, pinapanood ang lalaking minsang nagmahal sa akin ng buong puso. Sa bawat galaw niya, may kirot sa puso ko, pilit na nagpapaalala sa akin kung gaano siya kahalaga. Ngunit bago sila umalis, nagulat ako. Tumayo siya, tumingin sa direksyon ko at ngumiti. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang kirot sa ngiting iyon. Hindi iyon para sa akin. Iyon ang ngiti ng isang taong tuluyan ng bumitaw. Malabo ang ilaw sa kalsada habang naglalakad ako pauwi. Ang mga yapak ko'y mabigat. Parang bawat hakbang ay pinipilit kong buhatin ang sarili kong puso. Dati, ako ang may kontrol sa lahat. Sa mga desisyon, sa damdamin, sa kung sino ang aking papapasukin sa buhay ko. Pero ngayon, parang lahat ng yon ay naglaho. At ang mas masakit, ako ang may kasalanan. Hindi ko alam kung bakit bigla kong naalala si Enrico. Siguro dahil sa malamig na simoy ng hangin o kaya dahil sa katahimikan ng paligid na tila pilit akong pinamumukha ang bagay na matagal ko nang nilalaban ng isipin. Si Enrico, ang lalaking laging naroon, laging nakangiti, laging handang maghintay. Ang lalaking hindi ko kailanman binigyan ng pansin. Hindi ko kailanman minahal. Tandang-tanda ko pa kung paano ko siya tratuhin noon. Palagi siyang may dalang kape tuwing umaga, pero hindi ko man lang natatanggap ng may pasasalamat. Salamat, pero walang laman, walang init, walang ibig sabihin. Palagi niyang sinasabi kung gaano niya ako hinahangaan, kung paano niya ako pinapahalagahan. Pero sa tuwing ginagawa niya yon, ang sagot ko'y simpleng ngiti at isang malamig na, sige, salamat. Sa totoo lang, iniisip ko kung bakit siya laging nandyan. Hindi ko siya hiniling, hindi ko siya kailangan, at higit sa lahat, hindi ko siya gusto. Sa panahong yon, abala ako sa ibang bagay. Sa karera ko, sa mga kaibigan ko, at sa mga lalaking akala ko'y tama para sa akin. Si Enrico, para siyang background music sa eksena ng buhay ko. Naroon, pero hindi ko talaga pinapansin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nakita ang halaga niya, kung bakit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Siguro dahil masyado akong abala sa paghahanap ng tama na tao. Kahit pa nasa harap ko na pala ang higit pa sa tama. Hanggang dumating ang araw na napagod siya. Hindi ko yun napansin agad.
Dahan-dahan siyang lumayo. Unti-unting nawala ang mga kape, ang mga ngiti, ang mga pag-aalala. Hindi ko rin napansin na hindi na siya nagte-text, hindi na siya tumatawag, hindi na siya nagpaparamdam. Sa totoo lang, noong una, hindi ko rin naman pinansin. Siguro busy lang siya, sabi ko sa sarili ko. Pero nang tumagal, naramdaman ko ang kawalan at doon ko lang naisip na baka mahalaga siya, na baka may kulang sa akin noong wala na siya. Isang gabi, naglakas loob akong tanungin siya kung ano ang nangyari. Nag-text ako, "Enrico, kumusta ka na?" Hindi ko inasahan ang sagot niya. "Mabuti naman ako, pero sana wag na tayong mag-usap." Parang nabasag ang mundo ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nanghina. Bigla akong napaisip kung bakit ko siya hinayaan. Bakit hindi ko siya pinigilan? Bakit hindi ko siya pinahalagahan? Nagpatuloy ang mga araw na puno ng pangungulila. Ang mga bagay na dati kong hindi pinapansin ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang kape tuwing umaga, ang mga munting sulat niya, ang mga pag-aalala niya. Lahat ng yon, biglang naging mahalaga. Pero huli na ang lahat, wala na siya. At hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan yon. Hanggang isang araw, nakita ko siya. Nakaupo siya sa isang kafe, hawak ang isang tasa ng kape, at nakangiti habang kausap ang isang babae. Hindi ko siya nilapitan, hindi ko siya kinausap, pero hindi ko rin napigilan ang sarili kong panoorin sila mula sa malayo. Ang saya niya, ang liwanag sa mga mata niya. Iyon ang mga bagay na hindi ko kailanman nakita noong siya'y nasa piling ko. Iyon ang mga bagay na ako dapat ang nakakaranas, pero hindi. Hindi na ako yon. Nang umalis sila sa kafe, saka ko lang napansin ang isang detalye na tumusok sa puso ko. Ang kape niya, pareho pa rin. Pareho pa rin ang pagkaka-order. Pareho pa rin ang tamis. Pareho pa rin ang estilo. At bigla kong naalala kung paano niya palaging sinasabi, kung gaano niya ako iniintindi, kung gaano niya ako pinapahalagahan. Pero ngayon, ibang tao na ang iniintindi niya. Ibang tao na ang pinapahalagahan niya. Pauwi na ako nang biglang tumunog ang telepono ko. Nang tingnan ko, isang pangalan ang nakasulat sa screen. Enrico. Tumigil ang mundo ko sa isang iglap. Tumigil ang paghinga ko. Dahan-dahan kong sinagot ang tawag. "Hello." Ang mahina kong sabi. "May gusto lang akong sabihin," sabi niya. Kalmado pero may halong bigat ang boses. "Salamat sa lahat, pero sana wag mo na akong hanapin. Masaya na ako ngayon at sana ikaw rin." Parang bumagsak ang langit sa akin. Gusto kong magsalita, gusto kong magpaliwanag, gusto kong humingi ng tawad. Pero wala akong nasabi. Ang tangi kong narinig mula sa kanya ay ang tunog ng tawag na naputol, wala na. Siya ang laging naghihintay noon, pero ngayon, ako ang naiwan sa kawalan. Nang makarating ako sa bahay, naupo ako sa sofa at tumitig sa kawalan. Ang utak ko'y puno ng tanong. Bakit ko siya hinayaang mawala? Bakit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon? Pero ang sagot sa lahat ng yon ay malinaw. Dahil ako ang nagkulang, ako ang hindi nagmahal, at ngayon, ako ang umiiyak. Habang pinipilit kong kalmahin ang sarili, may napansin akong bagay sa mesa. Isang pirasong papel, isang sulat. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon, pero alam kong mula ito kay Enrico. Binuksan ko ito at ang nakasulat, "Kung sakaling dumating ang araw na ma-realize mo ang halaga ko, sana tandaan mo na kahit gaano ko pa man gustong bumalik, may mga bagay na mas mabuting bitawan." Doon ko lang napagtanto, hindi lang siya ang nawala. Nawalan din ako ng pagkakataong mahanap ang sarili ko sa pagmamahal niya. Ang mga araw na lumipas ay tila bangungot na hindi ko matakasan. Sa bawat paghinga, sa bawat pagmulat ng mata, nararamdaman ko ang pagkawala niya, ang pagkawala ni Ben. Parang isang tahimik na bagyo ang bumalot sa akin. Nilamon ako ng alon ng pagsisisi na hindi ko maipaliwanag. Kung sana lang noon,
Kung sana lang hindi ko siya itinulak palayo. Sa unang pagkakataon, pinilit kong balikan ang mga alaala namin. Ang mga araw na siya ang laging nandiyan. Ang mga oras na kahit gaano ako kahirap mahalin, siya ang nagtitiyaga. Pero hindi iyon sapat para sa akin noon. Hindi ko siya tinanggap ng buo. Sa halip, binura ko siya, itinaboy, at mas pinili ang magulo kong mundo na puno ng walang saysay na saya. Siya ang taong palaging nandyan, ngunit siya rin ang taong hindi ko kailanman binigyan ng pagkakataon. Naalala ko noong minsang umuulan ng malakas. Nasa labas ako, lasing, galit sa mundo. Dumating siya, basang-basa, may dalang payong. Sa halip na magpasalamat, sinigawan ko siya. Ben, bakit ba ang kulit mo? Hindi kita kailangan, umalis ka na. Pero tumayo lang siya roon, tahimik. Pinagmasdan ako. Sa mga mata niya, nakita ko ang sakit, pero nakita ko rin ang pagmamahal. Hindi ko yung pinansin. Tumalikod ako at iniwan siya sa ulan. Ngayon, sa bawat tunog ng ulan, bumabalik ang eksenang yon sa isip ko. Naririnig ko ang tinig ko, ang matalim na mga salita na sinabi ko sa kanya. At nararamdaman ko ang bigat ng mga tingin niya na puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano ako naging ganito. Paano ko siya nasaktan ng ganito? At paano ko siya hinayaang mawala? Sa mga huling araw niya, hindi ko alam na may sakit na pala siya. Hindi niya sinabi. Hindi siya humingi ng tulong. Siguro dahil alam niyang hindi ko siya papansinin. Siguro dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, lagi kong uunahin ang sarili ko. At sa araw na nalaman ko, huli na ang lahat. Nagising ako isang umaga. May mensahe sa telepono ko. Nasa ospital si Ben, sabi ng kaibigan namin. Tumakbo ako nang hindi nag-aalmusal, hindi nagayos, hindi inisip ang kahit ano. Parang biglang bumagsak ang lahat sa akin. Sa ospital nakita ko siya. Payat na payat, mahina, halos hindi na makilala. Pero nang makita niya ako, ngumiti siya. Salamat at dumating ka. Mahina niyang sabi. Halos bulong. Hindi ko kinaya yon. Paano pa siya nakangiti sa kabila ng lahat? Paano pa niya ako tinatanggap? Umiyak ako. Pero hindi ko sinabi sa kanya kung gaano ko siya pinagsisihan. Hindi ko sinabi kung gaano ako nagkamali. Pagkatapos ng ilang araw, wala na siya. Ang mensahe mula sa ospital ang nagtapos sa lahat ng pangarap ko na makabawi pa. Hindi ko siya nakita sa huling sandali. Hindi ko nasabi kung gaano ko siya minahal. Kahit huli na. At doon nagsimula ang tunay na bangungot ko. Isang gabi, habang nakaupo ako sa sahig ng kwarto ko, hawak ang lumang litrato namin, may napansin ako. Sa likod ng litrato, may sulat. Kilala ko ang sulat kamay niya. Para kay Leia, nakasulat. Ako iyon. Huminga ako ng malalim bago basahin ang mga salita. Leia, hindi ko alam kung darating ang araw na mamahalin mo ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Pero kahit hindi mo ako makita, sa paraang gusto ko, masaya ako na naging bahagi ako ng buhay mo. Ikaw ang naging liwanag ko. Kahit madilim ang mundo ko. At kung darating ang araw na wala na ako, sana maalala mo lang na minahal kita ng buo, nang walang pag-aalinlangan. Sana maging masaya ka, kahit wala na ako. Hindi ko napigilan ang mga luha. Ang bigat ng mga salita niya ay parang nagpatumba sa akin. Paano niya nasabi ito? Paano niya ako minahal ng ganito? At paano ko siya sinayang? Gusto kong sumigaw. Gusto kong bumalik sa nakaraan para baguhin ang lahat. Pero ang tanging nagawa ko ay yakapin ang litrato. Umaasa na somehow, maririnig niya ang sakit sa puso ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa park na madalas naming tambayan. Doon kami unang nag-usap ng mahaba sa ilalim ng puno. Habang nakaupo ako sa lumang bangko, may napansin akong maliit na kahon sa ilalim nito. Binuksan ko ito at sa loob may kwintas na hugis puso. Kilala ko ang kwintas na yon, minsan ko nang nakita ito sa kanya. Naisip kong itinago niya ito para sa akin. At sa loob ng kahon, may maliit na papel. Leia, kung nakita mo ito, ibig sabihin
hindi na kita kasama. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang laman ng puso ko. Sana, balang araw, matututunan mo ring magmahal ng buo. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Nanginginig ang kamay ko, hawak ang kuwintas. Sa sobrang dami ng emosyon, hindi ko na alam kung paano pa magpatuloy. Ngunit sa gabing yon, sa tahimik na kwarto ko, naisip ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang kuwintas na yon, may marka sa likod. Isang maliit na ukit. At sa ilalim ng ukit na yon, may isa pang pangalan. Hindi ko pangalan. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Ang biglaang pagkawala niya o ang katotohanang ako ang dahilan kung bakit siya umalis. Nakaupo ako ngayon sa gilid ng kama, pinipilit hanapin ang mga sagot sa tanong na paulit-ulit na sumasaksak sa utak ko. Bakit ko siya binaliwala? Bakit ko siya iniwan nung panahong siya ang nagmamakaawa para sa pagmamahal kong hindi ko maibigay? Nakatingin ako sa kahon ng mga alaala na iniwan niya sa akin. Sa kahon na yon, nandyan ang mga litrato namin, ang mga sulat niyang hindi ko binasa noon, at ang kuwintas na minsan niyang ibinigay sa akin, pero tinanggihan ko. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawang buksan ang kahon. Parang may mabigat na bagay na nakapatong sa dibdib ko, pinipigilan akong harapin ang lahat ng ginawa ko sa kanya. Siya si Daniel. Hindi siya ang tipong lalaki na hinahangaan ng karamihan. Hindi siya matangkad, hindi siya mayaman, hindi siya sikat. Pero siya ang lalaking nagmahal sa akin nang higit pa sa kaya kong ibalik. Palagi siyang nandyan, kahit gaano ako kalamig sa kanya. Ang bawat ngiti niya, ang bawat sakripisyo niya, ang bawat pag-uunawa niya, lahat ay tinanggap ko ng walang kapalit, na para bang utang na loob niya sa akin ng pagmamahal. Minsan, naaalala ko ang mga pagkakataong sinusubukan niyang magpakita ng effort, tulad ng pag-aabot niya ng bulaklak sa akin tuwing may espesyal na araw. Pero hindi ko iyon pinahalagahan. Salamat lang ang palaging sagot ko, sabay tago ng bulaklak sa isang sulok na hindi na niya makikita. Hindi ko siya ni minsan pinuri, ni minsan binigyan ng pagkakataong maramdaman niyang mahalaga siya sa akin. Sa tuwing iniimbitahan niya akong kumain sa labas, palagi akong abala. May trabaho ako, may lakad kasama ang mga kaibigan, o minsan, simpleng ayaw ko lang. Hindi ko siya tinanggihan ng direkta, pero paulit-ulit kong ipinakita sa kanya na hindi siya ang prioridad ko. Hindi ko napansin ang lungkot sa mga mata niya, ang unti-unting pagbitaw niya sa mga pangarap niya para sa aming dalawa. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan siyang nawala. Hindi siya nagpaalam ng personal. Isang maikling mensahe lang ang iniwan niya sa akin. Pasensya na, pero hindi ko na kaya. Mahal kita, pero hindi na ito tama para sa akin. Akala ko noon, magbabalik siya. Akala ko, sinusubok lang niya ako. Pero habang lumilipas ang mga linggo, buwan at taon, hindi ko siya nakita o narinig kahit kailan. Ngayon, 3 taon na ang lumipas mula nang umalis siya. At sa 3 taon na yon, unti-unti kong naintindihan ang lahat. Ang pagmamahal niyang hindi ko pinansin, ang mga sakripisyong hindi ko pinahalagahan, at ang sakit na iniwan ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan siya ngayon, kung masaya na ba siya, o kung may ibang babaeng minamahal na niya. Ang tanging sigurado ako ay hindi ko na siya maibabalik kahit anong gawin ko. Ngunit sa araw na ito, may isang bagay na nagpasiklab sa puso ko. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama, narinig ko ang tunog ng telepono. Isang mensahe mula sa matalik kong kaibigan. May sorpresa ako para sa'yo. Tingnan mo ang video sa link na ito. Hindi ko alam kung bakit parang may kaba akong naramdaman, pero binuksan ko ang link. Ang video ay isang maikling dokumentaryo tungkol sa isang community project sa probinsya. Ang proyekto ay tungkol sa pagtulong sa mga bata na walang sapat na edukasyon. Sa unang bahagi ng video, nakita ko ang mga batang masaya, naglalaro at natututo. Pero nang dumating ang sumunod na eksena, parang tumigil ang mundo ko. Si Daniel, siya ang nasa video.
Siya ang nagsasalita tungkol sa proyekto, ang nagkukuwento kung paano niya sinimulan ang lahat. Ang mga mata niya, puno ng saya. Ang ngiti niya, mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Sa likod niya, may babaeng nakatayo, maganda, simple, pero halata ang koneksyon nila. Ang tingin ng babae sa kanya, puno ng pagmamahal. At ang tingin niya sa babae, katulad ng tingin niya sa akin noon. Parang may tinik na tumusok sa puso ko. Hindi ko namalayan umiiyak na pala ako. Hindi ko alam kung dahil sa saya na masaya na siya o sa sakit na hindi na ako ang dahilan ng mga ngiti niya. Ang tanging malinaw sa akin ay ang katotohanan ito. Hindi na siya babalik. Hindi na ako ang babaeng mahal niya. At ito ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ngunit bago matapos ang video, may isang pangungusap na sinabi ni Daniel na hindi ko makakalimutan. Ang bawat pagkakamali ay may dahilan. At minsan, ang sakit ay nagtuturo sa atin kung paano magmahal ng mas totoo. Hindi ko alam kung para sa akin ba ang mga salitang iyon o para sa sarili niya. Pero isa lang ang sigurado ko. Huli na ang lahat para sa akin. Malamig ang gabi. Tahimik ang paligid. Ngunit sa loob ko, parang may bagyo. Nakatingin ako sa basang kalsada mula sa bintana ng inuupahan kong silid. Ang ulan ay parang musika na paulit-ulit ang tono. Malungkot, nakakapagod. Ang bawat patak nito ay parang binibilang ang oras na nawala, ang panahon na sinayang ko. Hindi ko siya minahal noong una. Si Elias, ang lalaking matiyagang naghintay, ang taong laging naroon para sa akin kahit paulit-ulit ko siyang tinataboy. Mula sa araw na nakilala ko siya, alam kong iba siya. Hindi siya tulad ng mga lalaking hinahangaan ko. Hindi siya ang tipo kong gugustuhin. Walang mamahaling kotse, walang magarang damit, walang mga salita na nakakakilig. Ngunit siya ang naging tahanan ko sa panahong pakiramdam ko ay wala akong direksyon. Naalala ko pa noong dumating siya sa opisina na may dalang kape, kahit hindi ko ito hiningi. Para sa'yo, sabi niya nang may ngiti, habang pilit kong iniwasan ang tingin niya. Hindi ko siya pinansin. Sa halip, ibinaling ko ang atensyon ko sa mga dokumentong nasa harapan ko. Pero hindi siya umalis. Hindi siya nagalit. Nanatili siyang nakatayo roon, parang isang bantay na handang maghintay kahit gaano katagal. Salamat, sagot ko, pero hindi ko kinuha ang kape. Nagkibit-balikat lang siya at iniwan yon sa mesa ko bago tuluyang umalis. Sa loob-loob ko naisip ko, bakit ba ang kulit niya? Wala naman akong hinihingi. Wala naman akong kailangan. Pero dumating ang panahon na parang siya lang ang meron ako. Sa tuwing nasasaktan ako, tuwing pinipili akong iwan ng mga lalaki na akala ko'y tama para sa akin, siya ang laging naroon. Si Elias ang naging tagapagligtas ko, ang taong hindi nagsasabi ng, sabi ko na nga ba? Kahit paulit-ulit akong bumabalik sa maling desisyon, siya ang nag-aalaga sa akin tuwing lasing ako sa sakit, ang nagluluto ng sopas tuwing nilalamig ako, ang nagpapatawa tuwing umiiyak ako. Pero hindi ko siya minahal. Hindi ko siya piniling mahalin. Hanggang sa dumating ang araw na umalis siya. Walang babala. Walang paalam. Isang text lang ang natanggap ko. Patawad. Hindi ko na kaya. Ang simpleng mensaheng yon ay parang kidlat na tumama sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit bigla akong natakot. Bakit bigla akong nanghina? Ang dami kong tanong. Pero isa lang ang malinaw. Wala na siya. Sa unang linggo, hindi ko ininda. Iniisip kong babalik din siya. Baka nagtatampo lang. Pero paglipas ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, unti-unti kong naramdaman ang pagkawala niya. Wala na ang mga tawag niya tuwing madaling araw. Wala na ang mga simpleng tanong niya kung kumain na ba ako. Wala na ang pag-aalala niya tuwing may sakit ako. Wala na siya. At doon ko lang napagtanto kung gaano kabigat ang kawalan. Nagsimula akong magtanong sa mga kaibigan namin. Wala raw balita. Nagpunta ako sa bahay niya, pero sabi ng landlord, umalis na raw siya. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta.
Ang tanging naiwan niya ay ang alaala ng lahat ng ginawa niya para sa akin, ng lahat ng hindi ko pinahalagahan. At ngayon, heto ako, nakatingin sa ulan, umiiyak ng walang tigil. Hindi ko alam kung paano ko siya tatawagin, kung paano ko siya hahanapin. Ang dami kong gustong sabihin, ang dami kong gustong baguhin. Naaalala ko ang sinabi niya minsan, hindi kita mamadaliin. Kung darating ang araw na matutunan mo akong mahalin, narito lang ako. Pero hindi na siya narito. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa. Bigla akong napatayo. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may humila sa akin palabas ng pintuan. Kinuha ko ang jacket ko at lumabas sa ulan. Ang lamig ay tumatagos sa balat ko, ngunit hindi ko yun iniinda. Sa kabila ng basang kalsada, naglakad ako ng hindi alam kung saan pupunta. Ang puso ko ang naging gabay ko. Siguro, sa huling pagkakataon, susubukan kong sundan ang landas na iniwan niya. Pagdating ko sa isang lumang parke, doon ko napansin ang isang pamilyar na anino. Isang lalaki, nakaupo sa bangko, hawak ang isang payong na tila walang gamit dahil basang-basa siya. Hindi ko maaninag ang mukha niya, pero ang tibok ng puso ko ay parang sumisigaw ng pangalan niya. Elias? Tanong ko, halos bulong. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin at doon ko nakita ang mga mata niyang puno ng sakit. Sakit na ako ang dahilan. Tumayo siya at sa ilalim ng ulan, nagkatitigan kami. Hindi siya nagsalita, pero ang tingin niya ay sapat na para basahin ko ang nasa puso niya. Bakit ka nandito? Tanong niya. Malamig, pero may bahid ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Ang tanging nasabi ko ay, patawad. Ngunit bago pa siya sumagot, may isang babae ang lumapit mula sa likuran niya. May dalang payong at maingat na isinukob yun sa kanya. Tumingin siya sa babae at ang ngiti niya, ang ngiti na minsan kong sinayang, ay naibigay niya sa iba. Huli na ako. Malamig ang hangin habang nakaupo ako sa loob ng kotse. Ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay parang maliliit na bituin na nawalan ng ningning. Hindi ko alam kung bakit ako narito, pero parang may puwersang nag-uudyok sa akin na puntahan siya. Sa wakas, hinanap ko ang taong matagal kong binaliwala. Ang taong hindi ko kailanman binigyan ng halaga. Kahit papaulit-ulit niyang ipinapakita kung gaano niya ako kamahal. Pinatay ko ang makina ng kotse, pero nanatili akong nakaupo. Tila mabigat ang bawat hakbang na kailangan kong gawin. Sa harap ko ay ang isang maliit na bahay na may lumang gate. Dati, ang bahay na ito ay parang ordinaryo lang sa akin. Pero ngayon, para itong nagtatago ng misteryo. May kwento itong gustong sabihin. Isang kwentong hindi ko pinakinggan noon. Bumaba ako mula sa kotse. Hawak ang isang sulat na matagal nang nasa bag ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito maitapon, kahit pa ilang beses ko nang sinubukang gawin. Ang sulat na yon ang nagpapaalala sa akin sa bawat bagay na binaliwala ko, sa bawat hindi na sinabi ko sa kanya, sa bawat pagkakataong iniwasan ko ang mga mata niyang puno ng pagmamahal. Nang lumapit ako sa gate, napansin kong bukas ito. Nagdadalawang isip akong pumasok. Ano ba ang sasabihin ko sa kanya? Paano ko siya haharapin? Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng sakit na ibinigay ko sa kanya? Pero bago pa ako makapagdesisyon, narinig ko ang boses niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bahid ng saya ang tono niya. Hindi ako handa. Dahan-dahan akong pumasok at nakita ko siya sa harap ng bahay. Nakangiti siya, pero hindi para sa akin. Kasama niya ang isang babae. Maganda, simple, at mukhang masaya. Narinig ko ang tawanan nila at ang sakit sa dibdib ko ay biglang sumipa. Para akong sinampal ng katotohanan. Huli na ako. Hindi ko namalayang umaagos na pala ang luha sa pisngi ko. Hindi ko maipaliwanag ang sakit, pero alam kong ito na yon. Ang sakit ng pagkawala. Ang sakit ng pagiging binaliwala. Ang sakit ng pagiging hindi pinili. Ang sakit ng pagiging ako.
ang babaeng nagkamali. Muli kong binalikan ang mga alaala, ang mga araw na nasa harap lang siya ng pintuan ng bahay ko, naghihintay ng kahit kaunting pansin mula sa akin. Ang mga pagkakataong nagdala siya ng pagkain sa opisina ko, pero ni hindi ko man lang siya tinawagan para magpasalamat. Ang mga sandaling nakatingin siya sa akin na para bang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo, pero hindi ko siya kayang tingnan pabalik. At ngayon, heto ako, nakatingin sa kanya mula sa malayo, pero hindi ko na siya kayang tawagin. Hindi ko na siya kayang lapitan, hindi ko na siya kayang hawakan, hindi ko na siya kayang mahalin, dahil hindi ko kailanman tinanggap ang pagmamahal niya. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob, pero lumapit ako. Hindi ko na inintindi kung ano ang iisipin nila. Hindi ko na inintindi kung ano ang mararamdaman niya. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay masabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. Kahit pa alam kong huli na ang lahat. Gabriel, ang sabi ko, halos pabulong. Napatingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang dating ningning sa mga mata niya. Hindi ko nakita ang pagmamahal, hindi ko nakita ang lalaking matiyaga. Ang nakita ko ay isang taong wala nang pakialam. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Malamig ang tono. Hindi ko alam kung paano sasagutin niyon. Ang bawat salita na gustong lumabas sa bibig ko ay tila na-trap sa lalamunan ko. Gusto kong humingi ng tawad. Ang sabi ko sa wakas. Alam kong hindi sapat ang mga salitang yon para burahin ang lahat ng sakit na naidulot ko. Pero iyon lang ang kaya kong sabihin. Ngumiti siya, pero hindi iyon ang ngiti na dati kong nakikita. Hindi ko na kailangan yan, Claire. Tapos na tayo. Ang bawat salitang binitiwan niya ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi ko siya kayang mawala, na mahal ko na siya ang hinahanap ko sa bawat panaginip ko. Pero bago pa ako makapagsalita, tumingin siya sa babae sa tabi niya at sa tingin pa lang nila sa isa't isa, alam kong mahal niya na ito. Masaya na ako ngayon. Hindi ko alam kung ilang segundo akong nanatiling nakatayo roon, pero ramdam ko ang bigat ng mundo sa balikat ko. Hindi ko alam kung paano ko siya pakakawalan, pero alam kong wala na akong magagawa. Ang taong hindi ko minahal noon, ang taong binaliwala ko, ngayon ay masaya na sa piling ng iba. At ako? Ako ang nag-iisa at umiiyak. Bago ko patuluyang talikuran ng lahat, naramdaman ko ang paghawak niya sa braso ko. Akala ko may pag-asa pa, pero nang tumingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng awa. Hindi pagmamahal, kundi awa. Claire, sana matutunan mo ring maging masaya. Hindi mo kailangan ng pagmamahal ko para maramdaman yan. At sa huling pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti. Bago niya ako iniwan sa harap ng gate, sa likod niya ay ang babaeng mahal niya at sa harap ko ay ang sarili kong kasalanan. Sa pag-alis niya, napansin ko ang isang bagay sa sulok ng bakuran. Isang lumang kahon. May nakasulat na pangalan ko. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang mga sulat na hindi ko binasa noon. Mga kwento ng pagmamahal, mga pangarap na kasama sana ako at isang litrato namin. Ang unang pagkakataon na ngumiti siya sa tabi ko. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagong sulat na hindi ko inaasahang makita. Nakalagay sa envelope, huling paalam. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko napunta rito. Parang kahapon lang, ako ang laging nasa itaas, siya ang palaging naghihintay. Siya ang palaging nagtatanong kung okay ba ako, kung may kailangan ba ako, kung may magagawa ba siya para mapagaan ang araw ko. At ako ang palaging abalang-abala sa sarili kong mundo, sa sarili kong mga plano, sa mga bagay na akala ko ay mas mahalaga. Hindi ko siya pinansin noon, hindi ko siya minahal. Ngayon, narito ako, nakatayo sa harap ng pinto ng bahay na minsan niyang tinirhan. Ang bahay na naging saksi sa bawat yakap na ibinigay niya. Sa bawat ngiti na pilit niyang inilabas para sa akin, kahit alam niyang hindi ko ito sinuklian.
Ang bahay na minsan kong tinalikuran nang hindi man lang ako lumingon. Bawat hakbang papunta sa pinto ay parang may mga kuko na humihila sa mga paa ko paatras. Hindi ko alam kung kaya ko bang harapin siya. Hindi ko alam kung makakaya kong tingnan siya sa mata. Pero hindi ko rin kayang hindi siya makita. Hindi ko rin kayang magpatuloy sa buhay nang hindi sinasabi ang mga salitang dapat ay nasabi ko noon pa. Binuksan ko ang pinto ng marahan. Walang tunog, walang ingay. Pero ang tibok ng puso ko ay parang martilyo sa dibdib ko. Sa loob, nakita ko siya. Siya na minsan kong binaliwala. Ang dating masigla niyang presensya ay parang nawala na. Ang mga mata niyang laging puno ng pag-asa, ngayon ay tila may laylayan ng pagod. Ang katawan niyang dating palaging nakatayo ng matikas, ngayon ay nakaluhod sa harap ng isang kahon na puno ng mga lumang litrato. Napansin niya ang pagpasok ko, pero hindi siya agad tumingin. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Tila ba wala akong halaga? At iyon ang pinakamasakit. Dati, siya ang laging nauunang lumapit sa akin. Dati, kahit anong gawin ko, naroon siya, naghihintay, umaasa. Ngayon, para akong hangin, hindi niya ako pinansin. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang titig niya. Ang mga mata niya, bagamat may pagod, ay may kakaibang ningning na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung galit ba siya sa akin o kung tuluyan na ba siyang nawala ng nararamdaman para sa akin. Ang mas nakakagulat, hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong kung bakit ako naroon. Hindi niya tinanong kung ano ang kailangan ko. Hinayaan lang niya ako na tumayo roon. Parang hindi ako karapat-dapat bigyan ng kahit isang salita. Sinubukan kong basagin ang katahimikan. "Kamusta ka na?" tanong ko. Pero kahit ako, ramdam ko ang kawalang saysay ng tanong na yon. Nakakatawa, hindi ba? Ako, na minsan ay walang pakialam, ngayon ang nagtatangkang bumuo ng koneksyon. Ngumiti siya, pero hindi iyon ang ngiti na kilala ko. Hindi iyon ang nangiti niya noong mga panahong mahal na mahal niya ako. Hindi iyon ang ngiti niya noong siya ang laging nandyan para sa akin. Ang ngiti niya ngayon ay malamig, halos mapanakit. "Kamusta ako?" Ulit niya, pero hindi niya sinagot ang tanong. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya sa wakas, direkta, walang paligoy-ligoy. Natitigilan ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang dahilan kung bakit ako narito. Hindi ko alam kung paano ko aaminin na ako na ang humahanap sa kanya ngayon. Ako na ang nananabik sa kanya. Ako na ang umiiyak tuwing gabi. Iniisip kung paano ko siya binaliwala noon. Pero napilitan akong magsalita. Kahit ang boses ko ay nanginginig. Gusto kong makita ka. Gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong sabihin na, "Mali ako." Sabi ko, halos pabulong pero ramdam ang bigat sa bawat salita. Hindi ko alam kung paano ko nasayang ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung bakit hindi kita nakita noon, kung bakit hindi kita minahal noong mahal mo pa ako. Tumawa siya, pero hindi iyon ang tawang kilala ko. Ang tawang iyon ay may bahid ng sakit at pangungutya. "Ngayong wala na ako sa tabi mo, saka mo lang ako hinahanap?" Tanong niya. Hindi pa rin tumitigil sa pagtawa. "Saka mo lang ako minahal?" Hindi ko masagot. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit ang lahat ng damdamin ko para sa kanya ay lumabas lang noong nawala na siya. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang niya ay parang dagok sa puso ko. Tumigil siya sa harapan ko. Halos 1 pulgada lang ang pagitan ng aming mga mukha. "Alam mo ba kung gaano kasakit ang maghintay? Alam mo ba kung gaano kahirap ang araw-araw na umaasa na mamahalin mo rin ako balang araw? At alam mo ba kung gaano kalaya ang pakiramdam na, sa wakas, tumigil na ako sa paghihintay? Akala ko iyon na ang pinakamasakit na maririnig ko." Pero hindi pa pala siya tapos. Tumalikod siya at muling dumampot ng isang litrato mula sa kahon. Inabot niya ito sa akin. Nang tingnan ko, halos bumagsak ang mundo ko. Litrato ito ng isang lalaki. Ang mga mata niya ay puno ng saya. Ang ngiti niya ay puno ng pagmamahal.
At sa tabi niya, naroon siya. Siya na minsan kong binaliwala. Ang mga mata niya ay puno ng ligaya. Ang ngiti niya ay totoo. Ang litrato ay malinaw na sumisigaw ng isang bagay. Masaya na siya. Masaya na siya. Pero hindi sa piling ko. Siya ang nagbigay ng lahat ng hinahanap ko. Sabi niya, walang pag-aalinlangan. Siya ang nagmahal sa akin noong tuluyan kong naubos ang pagmamahal ko para sa'yo. At alam mo kung ano ang mas masakit? Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko, bago niya ibinagsak ang huling salitang bumaliktad sa mundo ko. Kahit kailan, hindi kita hinintay ulit. Muling bumalik ang alaala sa akin nung gabing iyon. Nakaupo kami sa park, tahimik na nakatingin sa mga bituin. Si Adrian, ang lalaking matagal kong iniwasan, ang tanging kasama ko. Hindi ko alam kung bakit pumayag akong makita siya. Siguro dahil sa hindi ko na siya nakitang masaya mula noong nagdesisyon akong tapusin ang lahat. Akala ko noon, mababaw lang ang nararamdaman niya sa akin. Akala ko, madali lang siyang makakalimot. Pero mali ako. Mali pala ako. Kamusta ka na? Tanong niya habang pinipilit ang nangiti sa kanyang labi. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit hindi ko yun binigyang pansin. Isa lang itong karaniwang tanong, di ba? Pero bakit parang may bigat sa bawat salitang binibitawan niya? Okay naman, sagot ko. Pilit na umiiwas sa titig niya. Hindi ko alam kung bakit ang bigat-bigat ng pakiramdam ko kahit wala namang nangyayari. Ang park ay tahimik, ang hangin malamig, ang ilaw ng poste mahinang kumikislap. Pero sa loob ko, parang may gulo, parang may kulang. Masaya ka ba? Tanong niya muli, mas mahina na ngayon. Napatingin ako sa kanya. Masaya ba ako? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Pero imbis na sagutin ang tanong niya ng katotohanan, tumango lang ako. Masaya ako, sabi ko. Kahit ang boses ko ay tila nagdududa. Tumango siya at ngumiti ng bahagya. Pero bakit ang ngiti niya ay parang napakasakit? Para bang pilit niyang tinatanggap ang sagot ko kahit alam niyang hindi totoo. Gusto ko siyang tanungin. Gusto ko siyang sabihang hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil natatakot akong malaman ang sagot niya. O baka dahil natatakot akong malaman ang sagot ko. Alam mo, hindi kita natutunang mahalin ng biglaan. Sabi niya bigla. Napalingon ako sa kanya. Ang tono ng boses niya ay hindi galit, hindi rin nagrereklamo. Parang simpleng pag-amin lang. Pero bakit ang sakit sa akin ng bawat salitang binibitawan niya? Matagal akong naghintay. Akala ko, darating yung panahon na makikita mo ako sa ganitong paraan. Pero siguro, hindi lahat ng tao kaya tayong mahalin ng pareho sa kung paano natin sila mahal. Parang may tinik na bumara sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung bakit ganito ang epekto ng mga salitang yon sa akin. Pinipilit kong huwag magpakita ng emosyon, pero ramdam kong unti-unti akong gumuho sa loob. Hindi ko siya sinagot. Paano ko sasagutin ang ganong klaseng pag-amin? Tumayo siya mula sa pagkakaupo, tumalikod, at naglakad papalayo. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko ba siyang pigilan? Dapat ko bang sabihin sa kanya na hindi ako sigurado sa nararamdaman ko? Pero hindi ako gumalaw. Nakatitig lang ako sa likod niya habang papalayo siya ng papalayo. Siguro, hanggang dito na lang talaga tayo, Mia. Sabi niya sa huling pagkakataon bago tuluyang lumayo. Hindi siya tumingala, hindi siya naghintay ng sagot. Basta na lang siya umalis. At ako? Nakaupo pa rin ako roon tulala. Hindi alam kung ano ang gagawin. Ngayon, habang nakatingin sa aking telepono, nakikita ko ang litrato naming dalawa. Isa itong lumang larawan, kuha noong panahong masaya pa kami. Nakangiti siya, yakap ako, tila walang problema sa mundo. Pero ngayon, ang litrato ay isa na lang alaala ng kung anong nawala, ng kung anong hindi ko nakita noon. Tumunog ang telepono. Nag-message siya. Ang mensahe ay maikli lang. Isang paalam na walang drama, walang kasamang kahit anong galit.
Pero ang sakit-sakit nito, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong klase ng katapusan. Mia, salamat sa lahat. Sana maging masaya ka. Paalam. Pumasok sa isip ko ang lahat ng mga pagkakataong hindi ko siya pinansin. Ang mga araw na pilit niya akong pinapasaya pero hindi ko binigyan ng halaga. Ang mga gabi na hinihintay niya akong bumawi pero lagi ko siyang binabaliwala. Ngayon, nararamdaman ko ang bigat ng lahat. Parang hinahabol ako ng mga desisyon kong iyon. Parang binabalikan ako ng lahat ng sakit na ibinigay ko sa kanya. Tumayo ako mula sa kama, bumaba sa hagdan at lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang kausapin. Kailangan ko siyang pigilan. Pero saan? Saan ko siya hahanapin? Tinawagan ko siya, pero hindi sumasagot. Nag-message ako, pero walang reply. Ang tahimik ng mundo, habang ang loob ko ay nagkakagulo. Hanggang sa natanggap ko ang tawag mula sa kaibigan niya. Ang boses niya ay malungkot, may halong desperasyon. Mia, si Adrian. Hindi niya natapos ang sasabihin, pero sapat na ang tono ng kanyang boses para maintindihan ko. Sapat na para malaman ko ang nangyari. Tumakbo ako ng mabilis, kahit hindi ko alam kung saan pupunta. Tumutulo ang luha ko, humihingal ako, pero hindi ko kayang huminto. Sa bawat hakbang, bumabalik ang alaala ng mga sandali na kasama ko siya. Ang mga ngiti niya, ang mga yakap niya, ang mga salitang binitiwan niya. Lahat ito ay bumabalot sa akin, sinasakal ako. At sa huling pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng hindi ko ginawa. Ng lahat ng hindi ko binigay. Hindi ko siya minahal noong una. Ngayon ako ang umiiyak.